Magandang araw sa iyo, kakwentuhang kakaiba. Bago tayo magsimula, baka pwede akong humingi ng maliit na pabor. Para ma-improve natin ang ating channel at page, baka pwede mong i-click ang subscribe or follow button. At maaari mo bang i-like ang video na ito? Okay na? Salamat, pagpalain ka sana ng Panginoon. Simulan na natin. Sa isang tahimik na subdivision sa isa sa mga probinsya ng Pilipinas, may isang lumang paaralan na matagal nang sarado. Kinakalawang na ang gate at nabubulok ang mga kahoy sa iba't ibang parte nito, at sa sobrang tagal, ang damo sa paligid ay halos kasing taas na ng tao. Pero kahit abandonado na ito, may naka-duty pa ring gwardiya dito tuwing gabi. Ang pangalan niya ay Mang Romel. Tahimik na lalaki si Mang Romel. Hindi siya palasalita, pero kilala siya sa pagiging masipag at hindi umaalis sa kanyang poste. Kahit pa sabihing walang dapat bantayan. Ang trabaho niya ay simple lamang. Bantayan ang lumang paaralan mula 6:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga. Pero may isang bagay na napansin ang mga kapitbahay. Tuwing madaling araw, bandang 3:00, may maririnig na tunog ng kampana mula sa loob ng paaralan. Walang kuryente ang lugar. Walang tao. Pero malinaw ang tunog. Tila parang may klase na nagsisimula. Isang gabi, nagpasya ang isa sa mga residente na si Kaloy na tanungin si Mang Romel. "Kuya Romel, may pumapasok pa ba dyan sa loob?" Tanong niya habang nakasandal sa gate. Hindi agad sumagot si Mang Romel. Nakatingin lang siya sa loob ng paaralan, tila may pinakikinggan. Pagkatapos ng ilang segundo, marahan siyang nagsalita. "Meron?" Napakunot ang noo ni Kaloy. "Ha? Sino?" Hindi na siya sinagot ng gwardiya. Lumipas ang ilang araw, hindi mapakali si Kaloy. Kaya isang gabi, nagpasya siyang sumilip. Eksaktong 3:00 ng madaling araw, narinig niya ang kampana. Ding, ding, ding. Kinilabutan siya, pero dahil sa kuryosidad, nilapitan pa rin niya ang gate. Nakita niya si Mang Romel. Nakabukas ang maliit na pinto sa gilid at nakatayo ito, nakatingin sa loob. "Kuya, pwede bang sumama?" tanong ni Kaloy. Hindi tumingin si Mang Romel. Tumango lang siya. Pumasok si Kaloy. Sa loob, tila mas malamig ang hangin. Kahit walang ilaw, parang may mahinang liwanag na nanggagaling sa mga classroom. At doon niya nakita. May mga bata. Nakaupo sila sa loob ng mga silid, tahimik, nakaharap sa blackboard. Lahat sila naka-uniform, luma, maputla at may bahid ng dumi. Simula na ng klase, bulong ni Mang Romel. Biglang sabay-sabay lumingon ang mga bata. Walang mga mata. Puro itim na butas lang ang nasa mukha nila. Napaatras si Kaloy. "Ano to?" Hindi siya pinansin ni Mang Romel. Naglakad ito papunta sa isang classroom at tumayo sa harap na parang guro. "Opo, sir." Sabay-sabay na bulong ng mga bata. "Attendance," sabi ni Mang Romel. Monotono. Isa-isa niyang binanggit ang mga pangalan, at sa bawat pangalan may batang tumatayo kahit hindi gumagalaw ang paa nila. Nanginginig na si Kaloy sa nasasaksihan. "Kuya, umalis na tayo. Pakiusap." Dahan-dahang lumingon si Mang Romel sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Kaloy ang mukha ng gwardiya. Wala rin itong mga mata. "Hindi ka pa natawag," sabi nito sa kanya. Biglang nagsigawan ang mga bata. Bagong estudyante." Naramdaman ni Kaloy na parang may humihila sa kanya papasok ng classroom. Pilit siyang lumaban, pero parang lumulubog ang paa niya sa sahig. Sumigaw siya, pero walang nakarinig. Kinabukasan, may bagong guwardiya na sa subdivision. Tahimik din ito, katulad ng pinalitan nito. At tuwing 3:00 ng madaling araw, maririnig ulit ang kampana. Sa loob ng paaralan, may isang bagong batang nakaupo.
nakatingin sa blackboard. Wala ring mga mata. At sa harap nila, nakatayo si Mang Romel. Attendance, sabi niya.